nakakapagbagabagab, nakakapagpagabagabagab, nakakapagpapagababag, nakakapagpag... Hello everybody! Welcome sa aming special episode of Midnight Crisis. Ako si XYNN, si Sign, hindi SIGN. Baliktad. Tama, yeah. Kasama ko si aking partner in crime, si Jabez. Yes, sir. Kamusta? Yeah. And ang aming special guest for today. Pakilala mo yung sarili. Yo, what's up sa inyo mga kaibigan? Ako nga pala si B. James. Ayi. There we go. Ayi. Kasama namin ngayon si B. James. Very close friend of mine nung college. And yeah. He's here, he's there, he's everywhere. Just he's here to introduce namin si B. James sa world. Parang nakakatakot yung he's everywhere. Parang siya susulong sa gilid, yeah? Baka mamaya yung mga nakikinig sa atin. Yung mga nakikinig sa atin, pagtingin sa likod, doon nando si B. James, pre. Pre. Let's go. Ganun si James, pakiano naman ang link. Spatan mo to, pre. Spatan mo lang yan. Gaganon si James, spatan naman. Pero nasa lahat na tayo nasa digital platform na tayo, lahat ng digital. Spatan nyo, B. James. Stream nyo na rin. Yeah. Spotify, Apple Music, iTunes. Yeah. Ayan. Kahit saan. Early plug. You can see GB James. So, just to give you an idea kung sino si B. James as a person, right? Isa siyang musikero. Like Jabez. What the heck, man? Let's go. So, I feel like origin story. I guess just to start everything kasi parang ang dami nating pwedeng topic sa pagdaanan, right? Actually, medyo sabog. Pag tinitingnan ko anong pag-uusapan natin, medyo, saan tayo mag-gaano? Let's start. Kasi I feel like I'm excited. Okay, nakaka-hype. So, muna natin? Restart everything, right? From ground zero, square one. So, saan ba tayo nag-meet, James? Nag-meet tayo nung... I think college, right? Like last year ko ng college. Third year. Third year yata, fourth year. Third year ba? Third year pa tayo Third year. Oo, sabay tayo nag-OJT, di ba? 2023 tayo. Pero fourth year na yun, di ba? Yung OJT? Yun na yung natin, di ba? Final year natin yung OJT. Basta 2023 yun eh. Third year. Pre, masyado ang famous sign. Di ka namamansin. Saka ba, basta, Pero I think siya, nasa dulo na ng college, right? Doon tayo naging mismo. Banda face to face, kalagitnaan ng taon. August, ganyan. Yeah, for sure. Yeah. Kasi nagkaroon ng pandemic. Filming ako ng pre. college for... filming. Sa filming tayo pinakaunang nag-meet. Okay, anong project yun? Anong project? Yeah, yun nga. Gumagawa na ng film yung The Cave. Ganun ba? Like parang I feel like mas nagkakilala tayo ng matagal pa dun before mangyari yung film. Tagal na nang nakalipas. Ang tagal na nga, yun na parang 2023, 2024. Basta 2023, man. Nakagulat na. Baka fourth year na nga. 2023. Baka fourth year na nga. Hindi. Tama ka. Fourth year, pero late 2023 tayo nag-meet. Kasi doon tayo, nag-graduate tayo noong 2024, di ba? Basta, pinaka-naalala ko, medyo controversial yung naging pitch ko ng filming nun eh. Tapos, naalala mo ba? Wait lang. Yes. Naalala ko. Okay. Wait, context. Kasi I think hindi ko nakwento kay Jabez. Okay, so nag-meet kami ni James nung college, right? Bandang dulo na kasi palipat-lipat ako ng section para ma-experience ko na iba't ibang blocks of ABC, section. So, nandun ako. Meron kaming class kasi, para sa hindi nakakalam, ang class namin is, tawag dito, Masscom. BA-Com, Bachelor of Arts and Communication yung kinuha namin ni James. Yep. And may class doon na parehas kami enrolled is film class. So basically, magpipitch ka ng idea kasi gagawa ka ng short film. Mm-hmm. So magpipitch ka ng idea doon sa professor. Okay. And tatlong ideas yun, right? Tatlong ideas. Tapos, kung... na-remember ko to na nag-pitch ka kasi isa ako sa mga kausap mo nun eh. Before ka nag-pitch. Yes. Yeah. Ang habang kwento. Ibang story na yun kasi dami nangyari nung part na yun. Pero yung idea, may tatlong concepts ka na ipipitch sa professor tapos siya mag-decide kung maganda ba enough or kailangan mo pa mag-isip ng ideas.
So, I remember, kung okay lang, James, ikaw ba? Gusto ko ikaw magkwento. Okay. Ito yung pagkakalala mo. Basta ang pinaka-naalala. Okay, sige ba? Correct me if I'm wrong. Okay, pagkakalala ko. Pinaka-naalala ko dun, sige, ikaw muna, kasi ikaw muna. Ano siya, parang naka-row. By row kami nagpipitch. So, syempre, parang, that time, hindi ko pa kilala karamihan. So, parang pinapakiramdaman ko pa, kasi ibang bagong section. So, may mga nagpitch about which family. Which is normal naman yan. Family, about family or sa sitwasyon nila sa buhay. Which is yun yung pinakamadaling hatakin na story, di ba? Na parang, kasi ganito experience ko doon sa family ko, iniwan ako ng father ko, gano'n. So, ito yung gagawin kong story. Ganyan. Doon napunta kay James, okay, James, anong pitch mo, James? Go, James. Ang pinaka-naalala ko nung kasi nasa pa ako nung pinaka-hype ako sa masculinity ko nun. Masculine era ko nun. Ang pinaka-na-pitch ko dun. Yung parang alpha era mo. I think mismo. Let's go. Yan, mapagmahal na alpha na tayo. Joke lang. Mapagmahal na alpha na. Pinaka-pitch ko na tungkol sa polygamy. Polyamory. Okay. Polyamory yan. Wow. Interesting. Very interesting. I think, yeah. Tapos doon ako kinausap ni Sign. I think doon ako parang napalingon. Doon ako napalingon na parang, wow, who's this guy? Kasi, paano ba? Paano ko ito sabihin? Medyo conservative yung university. Yun nga din yun. Or conservative or traditional. Basically, medyo religious. Religious na lang. Ganun. Religious yun, basically. Religious yun ng, medyo naglilin siya sa, traditional values na, nandun yung basically parang beliefs ng religion. So, nung PhD ni James, ako really surprised kasi hindi siya common thing to, hindi siya hindi common. Like, it's a rare thing na sabihin out loud in front of a class. And nagagawin mo din siyang film, which is, in concept, interesting naman siya, di ba? Parang exploration of polygamy. Hindi siya masyadong common sa romantic. I mean, like, rom-com. Romantic. Yes, tama ka. Hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka explored in terms of like parang sa films, right? Usually parang may cheating involved or monogamy. Basically, parang may crush ako pero mahal ko tong person to. Pero walang nag-explore na what if like we love each other, tatlo tayo. Like parang would that work? Diba parang ganun? Para kasi ang pananaw ko dati doon, parang may doon, dalawang babae, isang lalaki. Since parehas niyo akong gusto, why not? Tayong tatlo na lang kaysa mag-agawan pa kayo. Parang ganun yun. So hindi ito yung typical na mahal ko o mahal ako. It's like, mahal nyo akong dalawa. Mahal nyo ako, mahal ko kayo. Ano ba to? Wait lang ano yan tatay? Based on true story, ni Bugoy ni Koy Koy. Ito ba hindi naman siya ganun. Hindi naman siya pero since siya lang kasi yung pinaka naging popular dito, siguro, pwede siyang madikit doon. Pero kung tutuusin, hindi lang siya yung gumagawa nun. Basically. Technically. Yeah, for sure. Yeah, for sure, may mga couples na does that. May maraming setups, right? May polygamous relationship, may open relationship, bukod may mga ganung sa ibang religion sector. Di ba? Parang... Wait, sorry, can you... Parang bukod pa yun sa ibang sector ng religion. Kasi meron din sa religion, pero... Hindi natin para yan. Pero yun, ayun yung pinaka... Yeah, I think like parang, correct me if I'm wrong, yun yung common belief. I don't know if nagbago na siya or may changes, but malaki ako, ang tingin ko dati sa Muslim kasi yun yung na-engrave sa, ewan ko sa Jabez kung same, di ba? Parang pwede mag-asawa ng marami. I think yun yung parang, okay, yun parang fun fact about being a Muslim. Siguro Of course, may mga rules doon, right? Kung hindi kayo yung pinakamalalim na, pero kung hindi yung malalim yung understanding niya pagdating sa Islam, parang, ayun lang yung pinakauna niyong mare-remember doon, di ba? Pero hindi lang dahil sa ganun. Pero yun. Yeah. Yeah, for sure, maraming doon, maraming, of course, like, yung parang pa lang, yung mga parang, wow, alam nyo ba ito, guys? Parang fun facts, pero yeah, yun, like, parang it's a really interesting concept to explore. Again, may maraming concepts, but yeah, tama ka, James, in a way na, like, parang, it's an idea na parang, para sa akin, hanggang ngayon, like, papaisip ako, nandito tayo, right? Nandito ka na. Hindi kita na-ask about it, pero bakit ka nagkalakas ng loob i-pitch yun? Anong backstory nun? Like, ano ba? Kasi, anong backstory nun basically, right? Kasi like parang, it's something kasi na parang very... unique. Para maiba sa karamihan. Kasi, kung titignan natin, masyado nang predictable yung ibang Masyado nang predictable yung ibang movies or romantic movies. Masyado na siyang predictable. So, parang, based tayo sa may pagka-artistic din tayo. So,
why not? Try natin yung ganitong concept na hindi ko lang naisip kasi nandun ako sa field ng ng school, ng university na yan. Parang medyo ground siya, medyo tumataliwa siya sa morally high ground doon kasi kung titignan mo siya sa society natin, medyo immoral siya. Parang ganun. Yeah. Hindi siya tanggap ng karamihan. Oo, hindi siya tanggap ng karamihan. I feel like, I feel like hindi siya sa hindi immoral. Agree ako kay Jabs. It's more so, mas accepted socially yung monogamy. I feel like yun yung parang, I feel like, hindi, tama, yung monogamy. Like, I feel like if may alternate universe na like, mas nasanay tayo sa polygamy, I think yun na may accepted. Yeah. Like, parang, yun yung nakasanayan over the centuries, I guess. Yun, hindi siya norm basically, tama ka. Hindi lang siya naging norm kasi for most of human, human existence, I feel like mas yung napoprovide ng monogamy ni structure. I guess yun yung mas nagwo-work societally speaking kasi like parang if may isa ka lang partner, it means na parang mas madali mag-commit into mag-invest into that person or individual, right? And, so to start a family, business, ganun. It simplifies things kasi kapag let's say polygamous yung relationship may 3 or 4 kasi hindi lang naman siya 2, may 3, 4, 5. It brings complications, right? Kasi like parang especially when it comes to ownership, especially capitalistic yung natin. Medyo naging deep na. Pero yung idea like parang yung structure kasi ng society natin so parang nag-fit lang mas tama or mas slot na mas mabilis yung monogamy versus polygamy. I guess ko sala yun, tama ka. Pero I agree sa'yo na it's a very interesting concept. Siguro pwedeng sa atin hindi siya siguro kung mas malawak lang yung natin pangunawa, pwedeng hindi siya kaagad pero hindi natin kinokonsente baka sabihin ng viewers natin kinokonsente natin, pero naging lang tayo papasok lang din tayo sa artistic license since meron naman tayong ganun kasi kahit naman pwede mong gawin dyan as long na kaya may sci-fi so go for it. Mapapanindigan mo siya, parang ganun. Doon lang ako nagbe-base pero hindi ibig sabihin yung gusto ko sa totoong buhay. Or agree ka. Yeah. Of course may mga moral lines tayo na I guess yun yung side na parang hindi ka necessarily agree sa ganung klaseng setup ng relationship. Medyo invested ako doon sa kwento. So paano siya tatakbo? Like may isang guy. Tapos may 2 girl na may gusto sa kanya. So ano yung naisip mong kwento nun? Kasi parang ang naisip ko dun nung una, kasi di ba typical dito sa Pinas yung cheating. Kunyari, pag may third party na cheating na, parang ang inaano ko dun, mas honest yung relationship nila. Kasi, wala nang cheating involved kasi parehas alam ng lahat alam ng party. So, may consent na parehas. Pero ang magiging challenge lang siguro dun, since hindi nga normal yung ganong relationship, parang paano niya ma-achieve yung dapat yung isang babae maging okay sa kanya na may isa pang babae. Paano magiging ganun yung takbo ng kwento nun. Pero ako rin medyo mahirap siya kasi since naisip ko rin paano sino kaya mga pwedeng gumanap dito kung sino kaya pwedeng gumanap dito. Parang ganun. Kasi ayoko na ng laging kwento ko yung magiging Parang naumay na rin ako sa kwento ko kasi inspiration. Parang Like, okay, just to give further context lang, I feel like ito yung, I think kung okay lang share James, B. James. Pero like parang, nabanggit mo kasi na parang medyo nagsasawa ka na sa kwento mo, right? Yeah. This is ironic to say kasi papakwento ko sa yung kwento mo, but okay lang. Ayaw mo kasing laging about yun na lang yung topic, right? Which is yung yung condition. Kasi ang pinaka-condition ko mga kaibigan is akong visually impaired or totally blind since 2017. So, parang masyado na akong naumay sa inspirational porn na tinatawag nila. Alam niyo yan? Yung parang ganun, for sure. Yeah. Pag blind inspiration, motivation ng iba. Parang doon na lang ba tatakbo yung buhay ng mga ibang kapwa ko blind na na lang ba? Naligo lang tapos nagsabon, inspirasyon na. Di ba? Parang ganun. Gusto ko yan. Parang, hindi ko masyadong ginagawang comedy pero
awareness lang na hindi porket blind yan, wala nang magagawa. Parang Okay. meron pa rin siyang life. Parang ganun. Okay. Gusto kong mag-ano dyan, dun sa thought mo na yan. So, gusto mo na tanggalin or yung stereotype na kapag blind or let's say PWD, kahit anong mga sitwasyon niya, na tanggalin na yan. Tanggalin na yung ganyan. Tingnan mo ako as kung ano yung kaya kong gawin. Hindi yung inspirasyon ako kasi ito yung mga bagay na pumipigil sa akin. So, ayaw mo na makita yung kung anong kulang sa'yo. Ang gusto mong makita is kung ano yung nagagawa. Kung ano pa yung makakaya. Parang ganun. Yeah. Hindi ko naman totally tanggalin kasi hindi na siya matatanggal kasi iba-iba yung isip ng tao. Parang gusto ko lang mabigyan ng kahit paano awareness sa parang sa abot ng makakaya ko. Ganun. Okay. Parang yan. I think that's it takes courage to like to be honest hindi naman sa pero kasi isipin mo like ang dami ng excuses ngayon, di ba? Pero kung titingnan mo yung mga yon, di ba? Parang kayo nag-strive kayo, di ba? And I think it's parang may mamotivate at may mamotivate kayo Like, kasama na siya doon. Yeah. And yun, respect yun. Kasi hindi siya madali, to be honest. Kasi ako nga na wala akong, di ba, hindi man ako part ng PWD. Pero like, hirap na hirap ako. So, di ba, paano pa kaya yung kapatid natin, kaibigan natin na part nun? And actually, natuwa ako, to be honest. Kasi nakasama kitang mag-work So, nagkaroon tayo ng project which is yung Whiskey. And sabi ko, wow. To be honest, sabi ko, wow. Mas magaling pa sa akin yung mga tao na, alam mo yun, parang doon ko nalalaman or doon ko naramdaman na, okay, ang dami kong excuses. Yun yung totoo doon. Ang dami kong excuses. I understand na parang, it's a weird like parang weird siyang dichotomy parang gano'n kasi like parang gusto ni James or gusto mo right James na parang hindi niya maging defining factor mo ng personality mo ng pagkatao mo for sure. Pero at the same time yung personality mo in the first place is like parang it pushes like pinakamalapit example si Jabez to like parang really like parang yeah I can do more I can kaya ko kung kaya ni James but hindi ko kaya diba but why am I not doing this or that. So parang it's a weird like parang I understand yung parang plight mo right or yung sinasabi mo kanina na it's nakakapagod na nakakasawa. Sabi kang word kanina right na lagi na lang yun yung parang thing na like si James eto na yung synonymous kay James etong qualities na to parang pwede bang iba naman pwede bang at least yung work ko yung creation ko yung passion ko which is music. I feel like yun yung parang doon kita sa tagal natin sa college or sa at least 1 year na kasi 10 taon tayo nagsama I feel like mas doon ako nagfo-focus sa'yo mas doon kita kilala ngayon and doon ko kaya ako nagkakilala actually kasi inintroduce ko ikaw kay Jabez as a musician first parang meron akong kilalang marunong gumawa ng pa rin ng music ng ganun kasi may ginawa si Jabez for context lang may pinuduce si Jabez a song with James. Ang title niya is Whiskey. I think with Zion, right? Si Zion yung pinakasama niya doon. Yeah, long-term collaborator ni James. Siya, like parang, remember, I pitched it, yung time na like, kasi nag-usap tayo before, diba? Syempre, magkasama tayo sa college, of course. So, nag-open up ka na, nagbago ka ng music. So, nung pinakinggan ko, wait, ayos to Ang linis, diba? Parang ayos to. Ang linis, right? Ang linis. Kasi, to be honest, syempre, ang in-expect kong quality is, in general, hindi lang but in general, like parang yung, like, medyo may noise, gano'n, pero like ang linis ng production, ang linis ng boses mo, rinig na rin talaga. Tsaka yung lyrics, very like pinag-isipan lang yung lyrics and ang unique mo kasi rapper ka, nag-rap ka. So parang si Jabez medyo naglilin sa ganung side ng things, parang medyo so R&B na hip-hop na. So naisip ko agad na, pre, kung gusto mo ng help, meron akong kilala sa college, si James, magaling siya gumawa ng music. I feel like doon kayo mag-meet. So later na lang nalaman ni Jabez na parang, rin pala may ganito rin pala si James, ganun. Pero I feel like yun yung dapat mangibabaw, I guess. Ito yung, or yun yung parang, sa utak ko, like parang dahil sa pinapakita mo, hindi yung nagiging hindrance
para hindi para umatras ka na parang nauuna yung ayaw mo, right? Like parang naprove mo sa akin na parang mas nagiging ibabaw yung ginagawa mo versus yung parang condition, although, right? Which is kung parang magiging kung magiging realistic din tayo dito, syempre may factor yung pagiging blind. Pero hindi ko siya inaalis kasi since ako na yun kasama na yun sa traits ko Pero ang akin lang, mas gusto ko pa rin makilala sa kaya ko, hindi sa kalagayan ko. Parang yun. There we go. Actually, ang ganda nun. Ang ganda nun. Yeah. I-cut natin yun, lagay mo sa TikTok. Pero yun na yun. Yeah. Man, ang ganda nun. Like, kasi, kung iisipin mo, I think, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, si Bach, diba si Bach? And I think si Braille, Louis Braille, if I'm not mistaken, kung tama yung pagkaka-pronounce ko, siya yung nag-create yung Braille system, di ba? Na nag-help dun sa mga kapatid natin. Sinong nag-motivate sa'yo? Like, meron bang tao na, okay, eto siya, ganito yung kalagayan niya. Motivate? Ito yung susundan ko. Yeah. Meron ka bang kunyari? Let's say si Fetty Wap. Si Fetty Wap, di ba? Alam naman natin yung nangyari kay Fetty Wap. Alam naman natin yung kalagayan niya. Pero, tingnan mo naman, di ba? Ang solid ng mga kanta niya. Kilala siya. Di ba? May ganun ka ba? Meron ka bang like, influence na-idolize? Yeah, yun. May tao ba naka-influence sa'yo? Since nag-start kasi ako nag-start ako sa music o sa rap. Hindi pa ako blind nun 2009. So, okay. So, matagal na. Ibig sabihin, may nakikita pa ako nun. Ano yung mga 10 years old ka? Ganun? 9. Or, nahalata edad ko dito, bro. Ano ako, Gen Z? Pero yun. Magkakaedad na tayo, right? Magkakaedad na tayo. Parang ayoko pa tumanda parang ganun. Pero magkakaedad na tayo. Yun. Basta mga way back ganun. Way back, ano ba ako nun? Elementary, yan. Pero nakikinig pa lang ako. Yan. Yeah, anong nag-spark sa'yo? Like, ano nag-spark sa'yo na, oh shit, gusto ko gumawa ng music? Ano ba? Republican? Kung aware kayo sa pinaka first influence ko nun yung flip top Okay. Enigma, yeah. Oo nga, that time, right? Like, sobrang booming yung flip top, especially nung elementary. Bago pa yung YouTube nun. Yes. Flip top magingay, bro. Yan, mismo yan. Tapos yan, sila Looney yan. Tapos sa music naman. Si Glock 9, Francis M. Audrey. Yan. Yung mga shoutout kay Glock 9. The Goats. Yeah. I think si Glock 9 din, pagdating sa Filipino, Tagalog rap. I think Glock 9. Glock 9 ako. Mismo. Natanda ko, napanood natin Jabez, right? Sa yung UP Fair. Napanood natin si Glock 9. Yeah. Ang solid. Sabi ko, walang kupas, pre. Parang peak ano pa rin, Glock 9. Goosebumps yun, man. Yeah, yun nga. Parang binulong ko kay Jabez, parang wala nagbago. Parang walang kasi pag tumatanda, right? Parang pinagpapawisan lang siya, pero yung... Yeah, pinagpapawisan, pero kitang-kita mo, like, wow. Like, parang super, like, wow. Yun yung one of the... Bawat bars, kala mo, tinutulak ka palayo Yeah. Parang patulak pa hanggang sa nasa backstage tayo. Nasa likod na tayo ng crowd. Parang ang galing ni Glock 9. Pero like, parang flip top yung nag-spark sa'yo. Pero parang yung ba yung nag-spark ng music creation mo or yung parang pagiging poetic mo lang when it comes to lyrics? Parang ayun yung pinaka naging eye-opener ko sa hip-hop. Sa hip-hop in general? Kasi yung pinaka naging influence ko na rin nung high school ako sa music na kung sino yun, sila, Curse One, Republican, yan, 187. Yun. 187. Mahala tayo doon natin. Masyado na ako conscious. Pero yun, mga bandang grade 7 ako nun. No, go for it, yeah. I feel like sa ganong aspeto, I think feeling ko, kindred spirits kay ni Jabez. Kasi I feel like... 2014, yan. I feel like, pinaka nag-umpisa Jabez, parang dun din sa'yo nag-spark yung ganitong fire, like parang artistically na, like music creation. Flip top. Actually, I think nakatulong talaga ang flip top sa generation. Like, kahit sabihin na nating 30s, 20s, di ba? Like 10s. I think kapag nanood ng flip top, talagang magkakaroon yung nakikinig or nanonood sa kanila ng isang bars na sila yung, alam mo yun, na nagawa nila dahil sa flip top. Like, yung influence nun, naalala ko before, syempre, rap battle yun
Isipin mo pag-aasarin mo yung kaklase mo. Diba? Galing doon, Pa-flip top na, di ba? Mismo. Yes! Di ba? Like yung linyahan, yung tugmaan, talagang hindi mo na siya asarin na paano ba? May mga rhyme na no? Hindi, gagawa mo na siya ng kulay. May rhyme na Yeah, yes. rhyming. Parang ito rin ito yung ganito kasi parang para sa akin hindi kompleto childhood mo pag hindi mo naabutan yung flip top nun Parang lalo na yung kasagsagan nila, I think Looney Delo. Abra, Sheyes Maglas. Yan din. Delo. Mismo. Diba? Ang solid nga. Pero ito, okay. So, sila yung sila yung let's say local, pero sino yung international? Para sa akin international, yung mga rin sila Eminem, Tech9, Twista, Bone Thugs. Yan, okay. Sila yung mo. Okay. Mga OGs din sa Kasi wala pa akong go, sorry. Since ito na yung pinasok mo industry, dapat yung history din yan, dapat aralin mo rin kung magiging seryoso ka talaga sa isang industry. So, ayun yung pinaka naging naging reference para mas lalo ko pang influence. Sila yung nag-influence sa'yo para okay. I think Eminem is solid. Yun din. Feeling ko, I mean, wala pa akong nakausap na rapper or let's say nasa hip-hop na hindi gusto si Eminem. Kung wala man sa top 3, at least nasa top 5. Lagi nababanggit si Eminem. Ewan ko kung bakit. Mismo. Pero iba din kasi yung rhyme scheme niya. Iba yun. Masyadong technical. Solid talaga. Like, alam ko before si Eminem, sinabi niya sa isang interview na nagbabasa siya ng dictionary. And take note, si Eminem hindi siya nakapagtapos Like, nasa hood talaga siya. And ang influence niya, 'di ba? As in black siya. Community. So mismo, siya white guy siya, 'di ba? Yeah. Nagutom siya, 'di ba? Kaya ngayon hate niya yung mom niya kasi parang may certain na nangyari sa kanila nung mom niya, parang meron disagreement. Pero kung makikita mo naman yung life ni Eminem ngayon, 'di ba? So hindi talaga yung as long as may passion ka, tapos pinush mo. I think yun yung key Then, i-ignite mo lang yun. Hayaan mo lang na umapoy. Mismo. I think magfe-fail lang naman ng isang let's say yung gusto mo. Let's say yung passion mo. Yung craft mo, di ba? I think magfe-fail lang siya kapag it's either hindi mo siya sinimulan or hindi mo siya pinagpatuloy. Di ba? Consistency pa rin. Yeah. Eto, I'll be honest. Si Sign and kami, itong podcast na to, nararamdaman na namin yung bigat niya. Especially si Sign. Pero gusto namin to, di ba? Pero yun nga. Family secrets. Yeah, sorry. Family secrets natin. Habang nagsasalita ako, naka-blur. Toot. Ganun lang. Pero like, wait, ba't mo na-bring up? Wait lang, ba't mo na-bring up? Yung about sa... Hindi, parang nililate niya lang sa passion. Yeah. As a passion, yeah. I feel like, tama si James Sinaway na yung, kasi yung passion, it doesn't like, parang kulang lang yung passion, kulang lang yung parang, when it comes to like, parang pursuing anything, right? Ikaw James, sa music creation, like parang, of course, di ka lang gumagawa ng music just to make music. Gusto mong, may goals ka, gusto mong ma-reach. I feel like with anything that we do, I feel like yung passion is, kulang siya na fuel. Hindi siya sapat. Siguro depende. Kasama din talaga dun for sure yun, right? And consistency. I feel like yun yung parang I agree kay Jabez in a way na or kung saan pupunta yung point ni Jabez na nandun yung passion, right? Pero kailangan hindi lang passion yung mag-fuel ng parang parang hindi siya sapat. Kailangan nandun din yung passion alone. Hindi siya passion alone. Kasi parang ikaw, nakikita kita like parang naging meme ka a bit. Naging meme ka nung college kasi like parang alala nila wait, sorry, saan? Boy Spat. Basta naririnig ko dati. Sa Spatan. Kasi like parang, ang laging mong line, kasi may group chat kami, hindi lang sa group chat per block ng section, kundi buong years din. So may group chat for college, na 4th years, 3rd year, 2nd year, ganun. Si James talaga, the hustler that he is,
Pinapost doon. Pinapost doon talaga. Tapos everyone. Tapos, hindi, wala akong not everyone. Hindi ka ba nagtatag? Wala. Nagpo-post ka lang? Okay. Ganun lang. Nagpo-post ka lang tapos ang lagi mong word, spatan niya na ito. Subukan niya ng ispatan. Subukan niya spatan. Ganun. To this day, right? To this day, isang araw lang, nag-link ka ng, ano bang title? Eminem or something? Like, parang ganun. Eminem, yeah. Sa Spotify na yan. Yeah, like parang... Pag sa Spotify na, stream yun na. Actually, pinanggan ko. Hindi na spot. Yeah. Iba naman, para masyado nang kilala sa branding na ispatan eh. Yan. Branding na. I feel like parang, you should keep that going, right? Like parang part mo na yan kasi like parang doon na kita personally kilala na at one point. Pag nag-iba yun, baka hindi na ako yun, no? Pag nag-iba yung wordings. Parang hindi ka na ikaw. Like, parang yun na-build mo na yun eh. Kasi yun yung joke eh. Pag dumadaan, lumalakad kami sa hallway, right? Like, parang, yo, James, patan na yan, oh. Hey. Gano'n lagi sinasabi sa'yo. I feel like naging gano'n ka na. Naging synonymous ka na sa word na yun. At pero least, ang point is, like, going back, like, yung... Yeah, yung pagiging hustler mo basically, parang hindi ka lang, you're not just doing this kasi hindi mo lang siya gusto, parang may goal ka and nakikita ko sa ito parang hindi gusto ko itong i-reach. You know, gusto ko itong makuha. Like parang ito yung gagawin ko para ma-achieve yun. Yun yung parang, yun yung super damn inspirational sa'yo kasi like parang, parang nag-grow na yung platform mo, right? Like parang, dati nag-YouTube ka lang, right? And nakita ko yung development mo from, YouTube lang, nagka-Spotify ka na. Right? Tapos may nakita kong yung streams mo, umaakyat. So parang, wow. Like parang that's something na parang uploadable talaga kasi na-remember ko that time parang inaano mo pa na I think napag-usapan natin that time right na parang nagpo-post ka sa YouTube pero like iniisip mo pa yung Spotify right? Parang pinaplano mo pa kung yes. And ngayon like like, parang ang sarap na makita, you know, like parang over the course of a year na parang yung growth mo is like you're growing basically. So yun lang. Giniglaze lang kita ng content. Pero yeah, kasi nakita ko yung arc nakita ko yung evolution, yung development. Kasi isipin nyo, independent artist. Tapos, visually impaired. Visually impaired pa, sama natin yung factor na yan. Gano'ng kahirap yun? Kung sa iba, mahirap na. What more pa sa, paano yung mga visuals, di ba? What more pa dun? Di mas doble yung hirap ng isang visually impaired artist kumpara sa mga nakakakita. Kasi yun nahihirapan na paano pa kaya yun. Okay, gusto ko mag-share ng something parang about ganun. Diyan sa ano mo na yan. Nakita kita nag-work, bro. Nakita ko yung ginagawa mo. Ako, gusto kong matuto na mag-record, mag-isa, para hindi na ako nakarely sa iba. Diba? Gets. Tapos nung nakita ko yung kung paano ka gumalaw, kung gaano kahirap sa part mo na mag-edit, mag-record. Like, sabi ko, dang, this is pretty hard, bro. Like, nakikita ko pinapakinggan mo yung kasi ano yung ginagamit mong tool para siya nagsasalita ng mabilis. Screen reader. Nag-rap din yung screen reader kayo. Like parang sabi ko, man, kung hindi eto ang nakakatawa diyan. Hindi ko alam na may condition ka. Tapos parang may narinig akong kanta mo. Before sabihin ni Sign yung condition mo. Sabi ko, ha? Napaganon talaga ako like paano? Then nung nakita ko, like first time nakita ko siya, sabi ko, bro, yung ginagawa mo, ang tagal mo nag-invest bago mo na perfect yun. Kasi, pre, eto, Sign, wala, hindi ang pa bilis perfect na rin gumalaw. Wala, hindi pa perfect yun. Ano pa lang... Hindi pa perfect yun. Hindi pa pala perfect yun. Kasi nakita ko like, ang bilis mong mag-edit, ang bilis mong galawin yung PC mo, tapos nakikita ko, ang bilis mo rin mag-type. Sabi ko, bro, kahit naka-blindfold ka, walang pinag-iba, no? Hindi. Yun nga eh. Like, parang, basically, yung idea, right? Yeah. Parang kung merong tao na hindi ka kilala at hindi alam yung condition mo, tapos sasabihin mong may condition ka, tatakpan niya talaga mata mo para alam mo yun, masabi niya, nga. Gets. Kasi, man, ang solid mo. Ang solid. Salamat, man. Ang solid mo talaga. Salamat. Then, pinakinggan ko yung mga kanta mo. May paborito akong yung About sa Hoe. Hey. Alright. Yes, I think yun yung personal Salamat, man. Salamat. Naging music namin yun. Like, lang, you know. Kasi pupunta si Jabez nga most nights sa amin, diba? Pinapatunog namin habang naglalaro kami ng ML or, you know, just for the fuck of it. Like, parang, patulong may host, pre. Tapos nakalup lang siya. Salamat, kasi like, parang, it's a really good song, man. Pero para sa akin, mas gusto ko pang, kasi ongoing naman yung learnings eh. Hindi naman matatapos yan. Yeah. Parang,
para sa akin, hindi pa, parang mas gusto ko pang mas improve yung mixing kasi para sa akin, marami pang mas magaling dyan, men. Sino lang ba ako? Tuldok lang yan. Tuldok pa lang ako sa iba eh. Kaya, ganun lang inano ko. Ongoing, tuloy-tuloy lang. Yeah. Oo. I think, yun yung lamang mo sa kanila. Kasi let's say may mas magaling pa sa'yo. Diba? Pero kung ikaw naman, confident ka na ipagpapatuloy mo yung craft mo. Versus sila, alam ng iba na magaling sila pero tumigil sila. I think lamang ka doon. Posible, kasi hindi naman talaga ang mga tao, hindi naman talaga gumaling yan. Like isang pitik lang eh. Mismo. Talaga nag-i-invest din ng time, 'di ba? Let's say swerte na yung may mga kakilala sa industry. Yun din, no offense sa nepo babies. Pero meron talaga silang meron talaga silang connection eh. Mismo. Kaya hindi ko naman sinasabing advantage nila yun. Pero hindi natin masabing unfair. Kasi pinaghirapan naman yun ng magulang nila. Diba? I think fair enough na sabing nire-rip pa rin nila yung pinaghirapan ng magulang nila. Diba? Pero kung titignan mo rin kung titignan mo rin sa ibang angle na pwedeng mas mabigat din yung pressure sa kanila kasi parang mas gusto nila makilala sa sa nila, diba? Hindi lang dahil sa parents nila. Parang ganun. Oo, kasi like, let's say, pinakamabilis na example, si LeBron James, di ba? Parang binabash yung anak niya, si Bronny James. Kasi, hindi ganun kagigil si Bronny James compared kay LeBron James. Kasi, si LeBron, galing siya sa hirap eh. Di ba? Talagang, mahirap lang sila. And, si Bronny, yung anak niya, mayaman na sila. Superstar na yung niya eh. Like, part na ng kumikita ng milyon-milyon yung tatay niya eh. Bago siya ipanganak eh. So, gets ko rin naman. It's, minsan talaga, ang nakakapagpagaling sa tao is yung, let's say yung experiences nila, yung hirap na pinagdaanan nila. Saan ba to galing? Diba? Ano ba yung nararanasan nito? Yun kasi yung inspiration eh. Ako minsan, kapag gagawa ko ng kanta, yun yung pinaka-inspiration ko para makapagsulat ng maganda. Kasi, siya eh, based on reality siya eh. And pero minsan pero minsan mahirap din yung inspiration kasi ang tagal bago dumating eh. Kailangan mo rin talaga ng discipline eh. Kasi pag inspiration lang yung gagamitin mo, pusa, kailangan ka pa makapagsulat ng isa pang kanta. Yeah, inihintay mo, no? Ang hirap, niya. Tama ka. Inspiration kasi comes and goes, right? Like, parang hindi siya napaplano. Right? Pero, speaking of dun sa inspiration, like gusto kong tanongin, like buti na segue may inspiration, like parang recently sa music mo, like ano yung nagfe-fuel sa ano yung parang ano yung theme, ano yung inspiration? Ano ba Orsino? Yeah, pero curious lang ako right now sa journey mo right now, right? Like kasi parang I've seen you like yung parang different arcs mo sa music. You know, pero right now, how would you say kung ano yung tawag mo ngayon sa journey mo right? Anong arc mo? Ano yung what inspires you to like sa redemption arc na ba to? Artistically, yeah. Para sa akin, pinaka-inspirasyon ko lang din siguro yung magiging good son naman ito. Magulang ko kasi gusto ko rin silang masuklian. Parang ngayon, at saka yung mga taong nakakausap ko, nakakwentuhan ko, ginagamit ko yung kwento nila sa topic ko, sa tema na nabubuo ko, at saka yung mga minsan kong minahal sa buhay. Parang ganun, yun. Yan yung pinaka-nagiging inspiration at motivation ko rin. Okay. At saka yung mga naniniwala. Nagtitiwala. Yeah. So, I think yun eh. Yun yung isa sa... Hindi na tayo para alam mo yun. Pero malaking part talaga ng paggawa natin, ng craft natin, is yung taga-subaybay. Mismo. Yung nagtatangkilik. Kasi sila yung nakaka-appreciate eh. Sila yung naniwala sa'yo. Diba? And I think tama naman na bigyan natin sila ng alam mo yun, upload kahit pa paano sa kanila. Na bibigyan nila ng time yung craft mo and maniniwala sila dun. So, yeah, tama. Kasi and parang shoutout sa go ahead. Parang bilang artist, parang parang bonus siya sa gawa mo kasi kung nagustuhan mo na siya tapos may nakagusto pang iba. Parang rin siya, parang ang tawag dun, nakalimutan yung word. Parang siya, parang reward mo na rin siya kahit paano. Yeah. Yan.
Diba? Parang ang sarap sa feeling na yung kanta mo, tinutugtog sa patok na jeep. Diba? Mismo yan. Diba? Like parang, tapos papuntang, let's say, ano bang mga malakas na dyan sa Cubao. Kasi nandyan yung mga may ingay na naka-speaker as in. Gabing-gabi na sila, naka-max pa yung speaker tapos magpapatugtog sila ng mga kantang sobrang lalakas din. 'Di ba? Tsaka ibig nang sabihin nagbunga na, kahit paano nagbunga na yung mo. Binhi mo. Yung pinaghirapan mo yan. Oo, kasi isipin mo kahit sa Cubao, napapakinggan yung kanta mo. Dati, miski kapitbahay niyo, hindi ka kilala. Miski kapitbahay niya, di ba? Yeah. Tapos ngayon sa jeep, di ba? Or kahit yung kilala mo, hindi alam na gumagawa ka ng kanta, di ba? Yes. Masarap yan kung may pangarap ka rin doon. Yung ba yung marker mo of success, James? Like parang pag pinapatunog na yung music ko sa jeep, nasa bog, na sobrang lakas yung bass, umaalog na yung mga nakaupo, yun na ba yung marker of success man? Okay, I made it. Kasi sa akin, meron ka bang ibang of success? Like, ano sa tingin mo na you made it? Para sa akin, medyo rin siya, subjective. Pwedeng ganun, pero more on, pwede rin mag-umpisa sa sarili mo na maging success. Parang pwede na siyang may consider na success na yung natapos mo yung kanta mo at naging satisfy ka dun. Para sa akin. I think paano mo masasabi sa sarili mo na successful? Na uupo ka sa table tapos mapapaisip ka, okay, successful na ako. Hindi lang, kasi let's say, hindi lang sa sarili. Maybe career-wise, maybe sa music career mo, like parang, when, yung marker mo na, okay. Pero I understand your point din na like may mga versions of success na natapos ko yung song, nagawa ko yung lyrics, na-record ko na siya. Siguro sa mga small victory. Bigger picture, bigger picture. Yeah, the bigger picture, Siguro para sa akin, pag nag-hit na yung isang kanta dun, isang kanta ko na nagawa, pag nag-hit na siya, yung tipong worldwide na yung nakikinig, hindi lang sa... okay, worldwide. Yun, bayan, ganun. So, hindi lang sa jeep, sa airplane din, no? Sa Plaki ba? Ganun, parang ganun. Yeah. Okay. Pero kung sa Pinas lang pumutok, okay na rin yun, no? Ano na rin yan, magiging grateful na rin ako dun. Pero yun. Sobrang yung mga sabayan mo let's say, Flo G. Mga Flo G, ganyan. Glock 9, di ba? So, and kung mag-international ka, why not? Kasi nga si Easy Mill, di ba? Kadikit niya na sa Eminem. So, nasa label pa ni Eminem. Hindi siya imposible, di ba? Pataasan lang talaga ng pangarap. And, di ba? Kasi ganito. Pasipagan din. Ang hirap ang hirap kumilos kapag hindi ka nag-look forward dun sa gusto mo. Kasi wala kang wala kang tinitingnan eh. Wala kang target. Parang wala kang target. Parang okay, natapos ko na yung kanta. Okay, wag na natin yang i-release. Parang ganun siya eh, di ba? So parang sasayang lang din. So gusto ko yung mo. Okay, dun sa let's say sa success. Sino yung gusto mong makakollab? Parang Have Abby ba? Siguro para sa akin, nung nga tayong lumayo, gusto kong, kung maaabutan ko pa siya, Glock 9 na, men. Yes. Para sa akin. Sure. Men, solid si Glock 9 eh. Tama ka kasi na. Lahat ng idol nyo, hindi na mawawala sa list yun eh. Glock 9 diba? Talaga. Parang, sana maabutan ko pa si Sir Glock na. Sana buhay pa siya nun. Andrew E. How about Andrew E? Okay lang din. Kasi bandang uli, sila pa rin yung pinaka... nagtaguyod ng hip-hop ng mga panahong, alam mo yun, pinagtatawanan yung hip-hop. Baduy. Baduy sa Pinas ang hip-hop before eh, nung mga panahon nila. Banda dati uso eh, kung alam nyo lang eh. Parang sila yung nagpatag ng daan pagdating sa hip-hop. Parang yan. Okay. I think tama ka, parang yung underground nasabi mo yung parang baduy na word. I feel like tama ka, like parang karamihan ng suikat yung mga banda, Eraserheads, Parokya, Silent. Parokya, like parang naglilin talaga yung Pinas sa tunog ng banda, tunog ng, Before, hindi lang siya sa boses at beat. Yeah. Pero ngayon, nag-change siya, right? Pero like, ngayon, ba, di ba? Kung titignan natin yan, hip-hop na yung ewan ko kung para sa akin, pero parang based sa statistics, parang hip-hop na yung music ng Pinas, ganun? Number 1 genre. Hip-hop. Parang siya na yung pinaka number 1 genre. Sumunod na lang yung pop. Parang
Based sa nag-research. Parang hip-hop na yung Oh, for pinakamalakas. sure, yeah. I feel like ganun, dito rin sa Pilipinas, right? Kung makikita mo yung Pilipinas, like dati kasi puro banda, sabi mo. Pero I think nagiging individual artist na yung nagiging bida ngayon, di ba? Parang mas nabibigyan na siya ng mas recognition ngayon kumpara sa dati na. Before. Alam mo ba yung badges? Ewan ko naabutan mo yung era na yun. Pag sinabing hip-hop yung tugtugan mo, pang-addict, ganyan. I mean, 2010, ganyan ang era. Oo, 2013, basta 2014. Yeah, yung flip-top. Diba? Sinabing, era ng flip-top. Tambay. Yun ang word. Gangsta, ganyan. Tambay or gangster, yes. Mga mabaho ang tingin sa hip-hop before yan. Yeah. Pero ngayon, underground, yun yung vibe, diba? right? Yung mga nagsabi ngayon, nag-rap na rin, nakikiyoyo na rin, pero... Yeah. Pero ang sarap din sa pakiramdam. Kung iisipin mo, yung mga artist na sinasabi nilang tambay, saan sila nakasakay at saan sila nakatira ngayon. So, saan sila nakatambay ngayon? Saan sila nakatambay ngayon, di ba? Yeah. At anong damit nila? Anong brand? Yung mga nagsabi, naka-Louis V na. Gucci, di ba? Yeah. Hindi na nagkakape ng 3-in-1 yung mga yun. Parang sponsored. Nakaka-grateful na lang din. Di ba? Pero speaking of, buti na bagit, what would you say sa hip-hop ngayon na parang ano siya? Paano ba? Yung konsepto kasi ng hip-hop, or ngayon parang yun yung vibe ko kasi ako, syempre compared kay Jabez at sa'yo, medyo hindi ako musically inclined or sa culture of hip-hop, hindi ako nandun, hindi ako in there. So as an outsider kasi, ang nakikita ko, outsider lang, very passive, like parang first glance na perspective ko sa hip-hop is materialistic. Nagsaside sila sa like parang the Louis Vuittons, yung parang Lamborghini, mga ganon. Flexing, Do you like, flexing basically of like wealth. Do you, ikaw ba personally, do you subscribe sa ganon? Like parang ano ka ba dun? Agree ka sa ganong lifestyle na pagiging hip-hopper? Or tingin mo like, dapat merong i-advocate pag iba yung hip-hop? Do you get what I mean? Like parang, nasa ka, like, masaya ka ba na ganun yung parang image yung hip-hop of like wealth, opulence basically? Sa akin kasi or parang mas gusto mo mag-lean sa ibang ano? Para sa akin, based din sa understanding, pag sinabi kasing hip-hop, hindi lang din siya nagbe-base sa music eh. Pag sinabing hip-hop, ano na siya, culture na siya. Yeah, culture. Hindi lang siya basta music. Parang, ayun, halimbawa reggae, di ba? Kapag reggae, iba rin yung culture doon. Bob Marley, di ba? Ganon. Yes. Pero, mga naka-dreads. Oo, ganon. Tapos, pero yun nga, pag sa hip-hop, sa tingin ko, ano siya, normal na siya. Kasi, parang identity na siya ng hip-hop. Parang ano siya, ang tawag doon, parang, nakakalimutan ko yung gabi na kasi. Pero yun, nakakalimutan ko yung word. Midnight na kasi, let's midnight. Go! Parang, yan, basta ano siya. Lifestyle. Tatak na siya, yan, ganun. Lifestyle siya. Kasama na siya sa pagiging hip-hop. Yeah. I think ang point ang question ni Stein is, gusto mo ba na kapag gumagawa ka ng kanta, parang it's about wealth, it's about girls, like ganun ka ba gumawa ng kanta? Kasi ganda yun let's say, paano ba? Kasi kapag gumagawa ng kanta, let's say bago, si Jello, diba? Jello Ball, Tweaker, diba? Or Can You Please, yun yung bago niyang kanta ngayon eh. About siya sa sa mag-aarbong buhay eh. Like, sa akin kasi stripper, ganun. Or katulad ka ba ni Bugoy na Koy Koy or ni Glock 9. Kasi kung iisipin mo si Glock 9, iba yung tema ng niya eh. Like reality, di ba? Magdalena, di ba? Para sa akin kahit ano naman eh. Para sa akin kahit ano kaya ko naman siyang so hindi ka tumututok lang sa like rich sa lifestyle na, okay. Mas flexible. Kasi yung hip-hop, flexible naman kahit anong tema, pwede mo isulat dyan. So, sa akin, kung ano yung pinagdadaanan ko sa buhay, parang ayun yung sinusulat ko rin. Kung ano yung nakukwento sa akin, nalalaman kong mga ideas. Pwede para kasing bilang artist, ayaw kong makulong yung music ko sa ganito lang, ganun lang. Kung ano yung kaya habang buhay ako, isusulat ko. Okay. Parang ganun. Yeah. So you feel like parang lifelong siya, self-expression din. Tinuturing ko rin siyang kalahati ng buhay ko. Parang ganun. Hip-hop or like music in general? Hip-hop at saka music. Yun. Kasi sa suotan pa lang, may kita mo naman, hindi naman ako nag-jeans o body fit.
Lose yourself. Ayan, ganun. Nakita ko damitan mo. Yeah. Okay. I think, okay. So, okay. Based sa mga kanta na naisulat mo, ano yung paborito mong naisulat? Kasi meron akong kanta na ginawa and parang 1 hour ko lang siyang naisulat kasi punong-puno ako ng inspirasyon. Like parang bumuhos siya. Nice. Isang bagsakan. And nangyayari talaga yun. And may mga kanta, let's say yung Whiskey, 1 taon siya bago siya nagawa. Nag-record kami. And natapos. So, may ganun ka bang kanta? So, yeah. Cut nyo na lang yun. Natawa ko, bigla umano si James. Nagre-record kami. Cut nyo na lang yun. Pero sa akin, siguro yun, Eminem. Mas naging masaya. Yung pinakabago, yung, okay, yeah, okay. alright. So, kasi nagkaroon siya na bang i-share? Bagong tunog. Kung anong naging inspirasyon mo? Like, anong dahilan, anong kwento nito? Sa akin kasi siguro yung pinaka-catalyst ko doon. Siguro yung yung dati kong relationship. Parang ganun. Oh, alright, parang, okay. Yung naging heartbreak doon, naging blessing. Dahil sa heartbreak na yun, mas nalaman mo kung ano yung tunay mong halaga. At mas marami kang natutunan sa part na yun. So ito yung paborito mong kanta, yung Eminem? Kasi hanggang ngayon, alam mo yung pakiramdam na kahit ilang taon na yung lumipas, hindi siya naluluma. Parang napaka-timeless niyang kanta. Kaya para sa akin, isa siya sa mga pinaka-paborito ko na sulat din. Kasi doon ko pinaka-nalabas yung sarili ko. Doon ko pinaka-na-express yung mga gustong masabi ng mga panahon na yun. So, yun. Yeah, I think na ko yung like, ito yung kahit na wala yun. na. Salamat, naalala mo yan. Yun. Yeah. Pinakinggan ko siya. Yeah. So, ibig sabihin, ni-re-release mo lang ba to? Like, inulit mo lang ba siya i-release? Yeah, like parang bago ba siya? Oo, like kasi parang napakinggan ko na siya before. Matagal naman na ba siya ginawa? Matagal ko na siya nagawa. Kasi, para sa akin kasi, yung pinaka-masterpiece ko eh. So, nagka-problema nga lang sa producer ng beat. Kaya, edi, doon kami sa isang producer na kakilala namin, doon namin pinaremake since nung in-upload namin kasi sa Spotify yung unang version ng Eminem, parang nagkaroon ng problema na hinabol kami since okay. Wow. Parang ganun, parang nagkaroon siya ng problema na medyo malabo yung naging usapan namin nung una. Oo. Dahil hindi na kami masyadong magkakasama ngayon, hindi na kami magkasama ngayon ng mga producer ng mga tao na yan, parang masyado nilang tinake as personal yung nangyari na yan. Kaya, tinake down namin siya sa Spotify. So, yan, pinagawa namin siya na panibagong tunog. Ito yung nakakatawa dyan. Ito yung, I think sa lahat ng business, and especially sa music or basta kahit anong involve ang art, may ganito talaga eh. Like, agawan talaga ng rights. And parang ang hirap eh kasi nagawa mo na siya, 'di ba? Tapos yun yung favorite mong talaga, 'di ba? Yeah. Yun yung nag-stick talaga sa iyo. Ano yung nag-change by the way, like yung beat, yung beat. At saka pero like parang pinaka-chorus ko kay Sayan, pinakanta ko yung chorus kay Sayan. Okay. Kasi so nagkaroon ng adjustments. Pero yung lyrics pa rin siya, like nag-stay siya, wala kang binago sa lyrics. Kasi yun pa rin. Okay, wow. Kasi para sa akin... Kailan mo siya na-record? Kailan ba yun? Yeah, kailan yung original niya and yung ngayon? Like parang, ano ba siya? Taon ba yung like... December 2022 siya pinanganak. Yung Eminem. Tapos na-release siya noong January 2015 tuloy. January 2023. Okay. Bale, 2 years medyo 2 years din yata tinagal na niya. Ng unang version. Tagal na din pala. 2 years. Tapos nagkaroon ng background behind the scenes na issue. Ang hirap na, no? Nakakawalang gana yung ganun. Like, parang na-feel mo nun kasi yun yung favorite song mo eh. Like parang yun yung masterpiece mo sa mata mo tapos biglang may ganung...
Sabi nga ng isang producer na kakilala ko, may tuturing mo ba siyang masterpiece kung binibigyan kanya ng problema? Wow. Napaisip din ako dun. Napaisip din ako dun. So, kasi noong una, ayoko pa siyang i-give up. Gusto ko siyang ilaban ng patayan, parang ganun yung ano-anong pananaw. Kaso, sabi ko kasi masterpiece ko to, men. Tapos, ganun lang iti-take down ko. Unang upload ko ni sa Spotify nun. Kung ayaw mo naman palang i-give up yan, edi pa-remake mo na lang, parang gawan mo na lang ng remix yung beat. Okay. Parang, I mean, pero at least ito, okay. At least, alam mo na gano'n na yung connection mo sa kanila. Let's say, I think okay na rin. May emotional attachment ka na eh. Hindi, kasi kung iisipin mo, nagpakilala na sila, naprotekta mo na yung sarili mo. At least kapag umangat ka, and nakilala ka, diba? Hindi mo na hahatakin yung pumipigil sa'yo. Diba? Hindi mo na mahahatak pataas. Ang ano lang din daw nun, parang okay nang maaga mo yung naranasan para pag mas sumikat ka pa. Yun nga yung gusto ko sabihin. Para pag mas sumikat ka pa, alam mo na yung gagawin mo. Oo. Parang ganun. Kasi ang daming ganyan, men. Ang daming ganyan. Mismo, men. Lalo na sa Pinas. Since, alam mo naman sa Pinas, di ba? May hirap lang yung ibang rapper dito. So, pag wala silang beat, sa YouTube. Di ba? Lalo na kung sisilisoyin talaga nila yung music industry. So, para sa akin, kailangan mo talaga ng tamang connection eh. Ingat ka lang din talaga sa pagkakatiwalaan mo yung tipong hindi ka niya pe-personalin kapag dumating yung panahon na yun. Dapat professional talaga. To the point na, kasi ang hirap din talaga na umasa sa, and I think ito yung day lang kung bakit nagpagawa kami. Shoutout kay Odalus. Siya yung gumawa ng aming theme na napapoint ka nyo kapag may dead air. Yeah, yun nga. Siya yung right now, right? Yeah. Siya yung gumawa ng aming paano ba matatawag yun? Background music, I guess. Yun ba yun? Theme. I guess yung theme ng ating podcast. Yeah. Siya yung and nagkaroon kami ng kontrata. May ganun talaga siya eh. Para describe pa paano. Hindi kasi kami ni Sign to protect lang. Ayaw namin ng parang let's say magiging unfair both sides. So nag-usap muna and 'di ba? Okay naman yung naging transaction. At least alam na namin kung ano yung grounds namin. And alam niya kung ano yung grounds niya. Pero shoutout pa rin sa kanya kasi magaling talaga siya. Sa amin kasi parang walang naging kontratang gano'n kasi alam mo na, tropahan dati. Parang gano'n. Ngayon, gano'n din naman yung bala ko sa bagong producer. Pero parang alam mo yun, parang sa ibang, kung ilalagay mo sa ibang, yung iba kasi nawi-weirdohan. Kailangan pa ng ganyan, parang kontrata. Hindi kasi siya sa Pinas eh. Like, hindi siya culture ng Pilipino na ang mga bagay-bagay is dapat may kontrata. Dapat meron tayong napag-usapan dito. Diba? Dapat kahit pa paano, may masasabi na, okay, ito yung napag-usapan natin. Lahat kasi, karamihan sa Pinas, para, alam mo yun, kung may gusto ka, which is dun talaga. Kaya ang daming problema ng Pilipino. Kasi hindi siya like recorded eh. Like walang record. Pero pwede na kaibigan lang. Based sa research ko, pwede na yung chat lang Ayun yung pinaka... as long as may ebidensya na may transaction or something, you know? May mailalabang ka. Pero yun yung question ko sa'yo actually na na parang kasi like parang kami ni Jabez, I guess yun yung gusto namin precedent basically na sa sarili namin. Parang hindi yung contracts kasi not just to protect us, kundi yung creators din. Yung creators din ng ano namin, gumawa ng music, or gumawa ng art or something like parang actually kumbaga parang yung idea lang na parang at least both sides dito alam natin na ito yung lugar natin dalawa. Ito yung position natin sa chessboard basically. So ikaw naman kasi like parang ikaw mas informal ka, mas nandun sa vibe of friendship, right? Kasi yun nga nangyari ngayon ganyang issue, right? Yung ganyan behind the scenes. So parang how do you like balance it? Para mo siya nababalance ka? And ano yung sabi mo magbabala ka gumawa ng kontrata, yun ba yung sa tingin mo change na dapat or na gagawin mo in the future? Kasi parang I guess yun yung nakakatakot sa'yo kasi good-natured kang person, right? I guess nagiging risk doon is baka ma-take advantage. Pero sa akin siguro ang ko na lang dyan, mas maging matalino ka na lang din sa magiging sa akin mas nagiging matalino na lang din ako sa nagiging action ko. Hindi pwedeng porket tropa parang
pag business, hindi mo na kailangan masyadong maglagay ng emotional attachment. Parang kapag business lang. Parang ganun na lang. Parang ganun yung naging setup namin ng isang producer. Alam namin yung pero kung tutusin kasi iba rin kasi yung setup sa kunyari sa music, kunyari yung producing ng beat. Kasi hindi pa rin siya hindi yung copyright, yung ownership ng copyright. Kunyari pinaremake mo lang yung beat sa isang producer, hindi niya pa rin masasabing sa kanya yung parang sa kanya yung copyright pa rin nun eh. Oo, kasi ang pinaka nagiging labas lang nun, derivative work yung magiging pero hindi sa kanya yung copyright nun. Hindi sa kanya original. Parang derivative work lang yun. So parang ganun. Since wala pa naman akong pinaka-formal producer na ito nagbabaksak ng beat sa amin, wala pang ganun. Kaya lahat ng transaction namin ngayon, yun, parang ganun lang. Pa-remake, yan, ganyan. Pero like parang, yung bago yung producer mo ngayon, right? Kasi pinilitan mo, tama ba ako? Yung pagkakaintindi ko sa... Hindi, yung na yan, yung producer na ko ngayon, mas nauna siya dun sa gumawa ng Eminem. Kasi meron pa akong isang kanta na yung Kalimutan Ka. Ayun yung pinakauna kong pinaremake na beat. So, kilala ko na siya bago pa ako magpagawa sa isang producer na yan. Yan, ganun. Kaya okay, mas safe na rin. Yeah. I guess yun lang, parang, syempre ako concerned pa rin ako sa'yo kasi parang yun yung parang pitfalls kasi pag dinadaan lang sa friendship or sa yun parang wala kang mababalik, wala kang mahahabol, right? Kasi like parang like you said doon sa Eminem mo, masakit yun masakit yung idea na yun, like ito yung parang baby mo, magnum opus, masterpiece mo yun Pero alam nyo ba, like years later pa siya nangyari, di ba? Pero alam nyo ba, pero sa akin kasi parang may isang quotes na na isinasabuhay din ngayon na parang parang pag mas na-attach, pag yung emotion mo mas na-attach sa isang bagay, mas malulungkot ka. Kaya mas hanapin mo yung balance nun. Okay. It's tama naman. Kaya nga, parang too much love will kill you. Yun diba? Yeah. The more emotional attachment, the more grief. Parang ganun. Yun. Okay. Well, kailangan mo pa rin naman talagang, alam mo yun. I think sa lahat ng bagay, dapat moderate lang. Diba? Balance. Pero tao ka Since hindi mo naman din maano yung initial reaction mo na ito yung maramdaman mo parang lalo na kapag pinaghirapan mo siya and kapag gusto mo siya. Diba? For sure. Pero sa akin, natutunan ko ngayon na parang okay, parang mas madali lang akong magpalaya ngayon. Parang okay, sige, okay, hindi to para sa akin. Sige, be it. It is what it is. Ganun na lang, man. It is what it is. It is what it is. Okay. So, nag-change ba yung perspective mo dahil sa nangyari dyan sa Eminem? Or like may... Sa lahat. Siguro sa lahat ng sa lahat ng... Kung okay lang i-share, you know. Siguro as time goes by, matututunan mo siya. Experience, okay. Parang, bonus na lang kung sino yung makakapagturo sa'yo. Pero minsan, karanasan mo lang yung magiging epektibong guru mo. Parang ganun. Yeah. Yan. I think totoo naman, like may nagsabi na, sino ba nagsabi nun? Best teacher is experience, something like that. Parang ganun. Parang may ganun quote, right? Like parang, parang ganun. Okay, sige. Kasi, ang hirap na, wag naman tayo sa malungkot na baka mamaya nakikinig dito, nakaka-relate sa'yo, ma-depress lalo Okay. Ano yung nagpo-push sa'yo, nagmo-motivate naman sa'yo na magpatuloy pa? Sa lahat-lahat na nangyari, kahit na ikaw nga, that's yung sinabi mo nga about sa Eminem. And narinig ko kay Sign na may bago kayong ginagawa ni Bonnie. Shoutout kay Bonnie. Totoo ba? Oo. Mismo, abangan nyo, music video. Hintayin lang natin kung... Ako rin nag-upload. Anong kanta to? Anong kanta to? Aking Swag. Isa siyang... Okay, bago. Aking Swag. There we go. Kailan mo plan i-release? Kasi... Kailan mo siya plan i-release? Kasi actually, meron kaming release schedule. Wow, very social. Let's go.
I think i-release to. Okay, i-date ko na to, pre. Okay, Naku, pre. commitment. Wag na. Attract mo, sige, law of attraction. Let's go. No, kasi like parang I feel like i-date ko siya kasi i-release ni James yung song eh. I feel like nag-release lang kung by the time na na-release na tong episode sabay. release Pwede, na. pwede. Yeah, pwede na. Hindi sabay, more like na-release na ba siya by that Pre, point ang kasi ganda niyan, ang gandang plano niyan, pero hindi natin alam kay Bahani kung kailan niya may edit. Okay. okay. Kasi So, Bunny, ano pa rin siya? hanapin niyo si Bunny, guys. Pakita ko yung bahay niya. Kasi ewan ko meron ng release date yun sa Spotify. Kung kayang maabot yung ni song, Bunny yung yung pwedeng April na yung music video. Pero kung shoutout kay Bunny, Bunny, shoutout. Wala namang pressure, pero sana ma-push natin sa April, Bunny. Nabubulunan na si Bunny, pre. May public call out na Bunny, okay? May public call Pwede out naman natin ilabas na ito kaagad, pre. Para ma-push natin si Bunny. Basta abangan yun. Kinikilabutan na si Bunny today, bro. Siya yung nagiging visual graphic designer natin April, yun. Yeah. Tsaka video editor. Kaso sasabihin ni Bunny, April Fools. Doon na kayo sa June. So May na kayo. Yeah. Actually, hindi ko na-record. Hindi ko pinindot yung record. Yun lang. Okay. Go. Speaking of like, parang, hindi ko sila mag-segue a bit kasi like, shoutout si Bunny. I feel like parang siya, instrumental din si Bunny kasi siya yung nakakollab ko si Bunny before sa college. Tayong tatlo actually. Mismo. Hindi lang si Javis na nakapag-collab kay James, kundi ako din nung college, nung short film. Yung short film, like si Bunny naging cinematographer for my short film. Tinulukan niya ako. Thank you, Bunny. Thank you. And very last minute yung nangyari to. But kay James, at one point kasi naisip ko, what if lagyan natin original song? Prekat lang. Short film. Bakit? Yeah, go for it. Yan. Sige. Game. Tuloy. You don't know na hindi ko to ikakat, right? Walang cut like, dito, friend. Walang cut dito. Yun ang wala pa may podcast namin so far. Sige, medyo chill lang kami sa mga. Maririnig yung mga Kaya okay lang yun. It's part of the crisis, right? It's part of the crisis. May urgency. Gusto gets ka na. Paramdam doon sa mga naririnig, doon sa mga nakikinig sa amin na okay, nasa pinapagalitan kami, sinasabihan kami, pinapatulog na kami. Yung mga ganon, let's leave that in. Crisis, kasi yun yung naging DNA ng BDI Crisis. Just to segue lang a bit. Kasi like, ang dami naming talks si Javi sa asin talaga sobrang, like, yung private talks before, years ago, like, na gabing-gabi na, pero like, parang, alam mo lang, wala nang mundo. Like, kami dalawa lang nag-uusap, and then biglang, lalabas sa kwarto yung mother ko. Like, parang, shoutout kay na. Matulog na kayo. Like, parang, wait lang, 30 minutes lang. Pinagpapawisan ako sa inyo. Naalala ko, tatagalan mo yung toothbrush mo para. Yes. Kasi yun yung routine ko bago matulog, nagtutubrush ako. So parang minsan, like parang, hindi, okay lang yan. Nagbabrush lang ako ng ngipin habang nag-uusap kami. Talaga pinapatagal ko. So, pero yan, okay, balik lang ulit. Nice. Very, lang, like para kasi si Bunny talaga, ang laki ng tulong niya sa atin. Hindi lang sa, sa musically, but din, dun sa side ko, like parang, ni-rush kita a bit, diba? Remember that? Yung parang, sabi ko, pre, kung okay lang sa'yo, kung may time ka, James, pagawa ng original song. And, it's a boom, bro. Na-nominate! Ang solid. Na-nominate yung song. Kasi may awarding yung namin, yung parang college namin about it every year. And happy to say, diba? Like parang na-nominate yung song mo. Mismo. And, super nakaka-proud na parang lumabas yung, yung, na-play yung song sa buong. Kasi sa university namin may event hall, like parang ang daming tao. Like nag-play siya, like, ito yung na-nominate siya. Parang nakaka-proud na talagang like parang it's another recognition sa like parang feeling ko gusto ko talaga ma-recognize ka before kasi salamat. Yeah, parang I feel like at one point alam mo parang underrated. Kaya underrated ka. I feel like parang masyadong na-sweep aside yung talents mo. Especially nung college, right? I feel like iba yung priority kasi nung college, more so, how would you say? Ikaw, James, paano mo ba describe yung college, right? Sa akin kasi, tinapos ko na lang yung college ko kasi ayoko na mag-aral Yun. Na-remember ko yan. Sinabi mo, right, James, parang I just wanna make music, man. Sabi ko. Sa mga sadyante dyan, please, tumipat muna kayo ng video. Hindi, kayo hanggat may pagkakataon kayo mag-aral. Yeah, mag-aral kayo, hindi lang para sa sarili nyo, para sa magulang nyo na rin. Kasi kung isa yun sa mga pangarap nila, kung mahal nyo sila, ito pa rin yun. Wow, good son. Let's go. Pero yun. Good son. Pero
Sa akin kasi ang pinaka-pananaw ko since visually impaired. Ang hirap din na opportunity pagdating sa pagdating sa paghahanap ng trabaho, sa job employment. Kasi ngayon, mas naranasan ko yung sinasabi sa akin ng magulang ko na magtapos ka ng pag-aaral para kahit ganyan ka, may pagmamalaki ka. O ngayon, nararanasan ko siya na kapag nag-a-apply ako, kapag nakikita nila yung kalagayan ko, hindi lang ako basta ganito. Kahit pa paano, meron akong social proof. O, ito, natapos ko yung isang standard ng society na for sure. Degree holder ako kahit pa paano. Hindi lang ako rapper, hindi lang ako musician. Meron akong natapos sa buhay ko. And I think nagmamatter talaga siya kasi like, nararamdaman ko siya kasi ako hindi ako nakapag-college talaga. So, hindi ko naman siya, like, hindi man sa, gusto ko talaga mag-aaral. Yun. And, mararamdaman mo talaga siya sa employment. Kasi may mga part na gusto mong i-reach. Let's say, may bagay ka na gustong i-reach dun sa work mo. Hindi mo siya ma-reach kasi titignan nila kung qualified background mo. And titignan nila, yun nga, yung educational attainment. Educational attainment. I mean, go. Gusto ko lang i-point yung sinabi ni Jabs sa parang goal mo pa rin yung Jabs, diba? Oo naman. Kung bibigyan ako ng kunyari, si Sign, i-sponsor na ako mag-aaral. Okay, that's it for the episode, guys. Maraming salamat sa pakikinig. Kidding aside, naman. Kasi ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yun, degree holder. May papel. Hoarder. Degree hoarder. Gusto ko lang emphasize. Tama ba ako, James? Gusto ko lang highlight kasi sa pagtatapos, by the way, like, I think ikaw sa university natin, ikaw yung first na graduate na visually impaired. Wow! Right? Totoo? Yes. Wow, you're making history, bro. Diba? Like history, ikaw yung low-key lang. Hindi, pero gusto ko lang siyang i-ano sa'yo na parang hindi ka lang nilolow-key mo lang siya kasi feeling ko medyo low-key guy. Pero gusto ko lang at least spotlightan yung parang achievement mo. Parang hindi siya something to like parang just nangyari. Parang it's something that like really applaudable talaga. Like magkaklase tayo pre and for the first sem kasi sa second sem lumipat na naman ako. Kasi lumipat ako sa last sem lumipat ako ulit. Pero like parang nung sa semester na nakasama kita for dun sa fourth year, I feel like nandun talaga yung parang like yung talagang goal mo. Ayaw mo na, right? Pero at the same time, parang di tatapusin ko to. I wanna see it to the end. Parang ganun yung parang vibe mo. May pagkakataon ng bago, face-to-face siguro yun, bago pa tayo magkakilala mo. Na akong tumigil nun, magpapaalam na ako sa SPED office, yung pinaka-tumutulong din sa akin. Parang, ayoko na gusto ko talaga mag-rap mag-rap na lang ako since kahit naman magtapos ako, parang malabo din yun employment rate dito, lalo na sa mga visual impaired, ang baba ng employment rate sa Pinas. Parang, dito na lang ako sa music, dito ko na gustong mamatay. Parang ganun yung Pero since, yun, may nagpaunawa sa akin na third year ka na titigil ka pa. Naisip ko sayang din yung ininvest sa'yo ng magulang mo o ng mga nagpaaral sa'yo. Sana pinagawa na lang nila ng bayan. Medyo natauhan din ako na huwag ka masyadong maging selfish din. Huwag mo laging isipin yung sarili mo. Although, alam namin na, mahirap talaga yan kasi battle mo yung kabattle mo yung sarili mo. Pero, tumingin ka pa sa ibang side na baka mas makatulong sa yung ganitong pananaw. Huwag ka munang masyadong magpakakulong kung ano man yung nararamdaman mo, naiisip mo. Tumingin ka pa sa paligid para mas makahanap ka pa ng sagot. So yun, tumingin ako, sa awa ng Panginoon yun. Yeah. Natapos ko siya. Buti naman. Yeah. Na-enlighten ka. Okay, matatapos na ang ating segment. Bibigay namin sa'yo. Isang segment na pala to. Matatapos na ang ating episode. Okay, James, bibigay namin sa'yo yung last, let's say, 5 minutes, 10 minutes, kahit ilang minutes yung gusto mo para sabihin yung gusto mong sabihin. It's either ipa-plug mo yung mo or kung may gusto ka mang sabihin na or kung may tanong ka gusto mong topics, right? Yeah, go for it. Sa akin, kayo ba? Alas 10 pa lang naman kayo.
Gusto niyo pa ba? Gusto mo pa? Baka bitin I feel like kayo pwede tayo. We can, I feel like concerned kami sa time, alright? So Hindi, like, okay lang, parang, okay lang. Kaya pa, man. we can go on for at least another, I think 30 minutes. I Kaya think pa, nakikita ko naman yan. Nakikita 20 or 30 minutes. Nakikita ko yung vision nyo. Hindi sa literal na kahulugan, pero nakikita ko yung vision ng podcast nyo, man. Sana mag-success. There we go. That's a good I think job. ito magkakaroon tayo ng part 1 and part 2. So hanapan natin ng time yung part 2. Okay. Yeah. I guess just to I feel like kasi in a way naging formal tayo job isa. Hindi ako sanay doon. Pero like parang at least to wrap this up and pwede na tayo maggaguhan. Right? Yung gaguhan na question kasi I feel like may mga gaguhan tayong tanong sa isa't isa. Pinaka-profound na tanong para James. Dahil nasabi mo inspirasyon din yung motivation mo na magpatuloy ng school, ganun. Para sa kanino ka bumabangon? Like parang why do you wake up in the morning? You know, like ano yung right now, ano yung nagpupush sa'yo na matulog ngayon at gumising at, you know, create, like, what's fueling you right now? Siguro, para sa mga mahal ko sa buhay at saka para sa pangarap ko pa na maging successful na isang musikero. Maging rapper, yun. Siguro, maging rapper talaga. Kung hindi ka pa kontento sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo ngayon, sa kinakain mo, marami kang pwedeng maging motivation eh. Ayaw mo ng suot mo, motivation yan. Para gamitin mong gasolina para magpatuloy pa. Siguro yun yung isa pa sa mga motivation ko. Pero hindi ko sinasabing hindi ako masaya. Masaya ako pero hindi pa sapat yun, man. Masyado pong maaga para maging kontento ako sa meron ako. Gusto ko pa. Hanggat may pagkakataon. Yan. Okay. Yeah. There we go. Reading, and alam namin yung job is nakikita namin. Yeah. Gutom ka pa. You know, gutom ka pa. Gusto pang kumain, gutom ka pa. And hindi pa to yung, I feel like 5, 10, 15 years, you know, like parang tuloy-tuloy ka lang. Mismo. Nakita ko sa'yo na parang, nandun na yun eh. And patuloy kang magutom, James. Kasi, yan yung isang bagay na tutulong sa'yo para mag-survive. Kasi once na, alam mo yun, wala namang masama na makontento ka. Pero, ano ba yung kalagayan mo? Diba? Bago ka na kontento. Yun eh. Kailangan mo siguro munang i-secure yung sarili mo. Diba? At least kahit pa paano. Kasi darating yung time na kapag nakontento ka ng maaga and then nagkaroon ka ng midlife crisis. Diba? Habang nakikinig ng midlife crisis. Yes, sir. Kailangan mo mapapaisip. Diba? Hindi, ibig sabihin mapapaisip ka. Oo nga, bakit hindi ko nagawa ito? Diba? So, doon sa mga bata, diba? Sa mga nakikinig, sa mga, alam mo yun, magpatuloy lang tayo magutom. I guess na hindi metaphorical by the way. Mismo. Kaya hirap ng Pilipinas. Patuloy lang tayo metaphorical na magutom. Hindi literal na gutom. Ibig sabihin parang may mga gusto tayong bagay and mag-crave tayo dun. Like in English ka lang no? Ano ba yun? Magutom ka. Be hungry. Crave. Magutom ka dun sa bagay na gusto mo. Kasi yun yung parang tutulong sa'yo para mas lalo mong i-hone, di ba? And yun yung tutulong sa'yo para maging successful. At saka kung may gusto kong iwang legacy sa di ba? Sa mundo. And ano yun, James? Kung may gusto kang iwanan legacy, ano yun? Nasabi ko pa, hindi ko pa masyadong, Actually, save kayo ng word eh. Hindi sinasabi ni Jabez, kung okay lang i-share Jabez, I think, yun yung parang sinasabi sa akin before na like, gusto mo mag-iwan ng mark, legacy, some sort of like parang, something to remember you by after this is over, done with, like parang at least meron kang na-leave na mark. Ano ba yun? For Jabez, ano ba yun para sa'yo, pre? Okay. Sa akin kasi, hindi ako parang makukontento hanggat alam ko na parang hindi ko naalis yung sarili ko sa kung ano man yung alam mo yun, nakasanayan ko or yun yung kinalakihan ko, which is yung poverty. And about naman sa craft sa music, gusto kong dumating yung point na magiging, like, let's say, ang pangit pakinggan, pero gusto kong dumating sa point na naka-influence ako enough para maging culture siya. Parang gano'n. No, hindi siya pangit, pre. Like, inspiration. Hindi, kasi parang ang boastful eh. Parang gano'n siya. Ang yabang pakinggan. Pero I feel like, pero it's a risk, right? It's a risk every time na parang we share, like anyone shares their dreams. It's something na parang, pero that's the point of like dreams or like parang goals, right? Like parang it's something na
self-satisfying, self-fulfilling. In a way, like selfish, right? Pero in a way na parang yun yung nagpupush natin to keep going. Yeah. For Jabez, yun. Parang gusto mo maging culture. Masabi mo at one point na, like parang ako si Dr. Jose Rizal, parang ganun. Okay, hindi ganun. Hanggang buka lang, pre. Hanggang buka. Binaril din no? Tandaan mo. Baka mamaya, ang pagkakatulad namin ni Rizal, nabaril din ako. Nabaril din. Yeah. Pero yun yung I guess yun yung gusto ko lang itanggali kay Jabez, I guess. Kasi parang, it's good na mangarap. It's good na like parang ito yung goal ko. Gusto ko maging culture. It's something na parang you know, something na parang to attain to. Like parang it's the moon. Mangarap ka na nga lang, di ba? Why not? Hindi pa yung buwan. So speaking of like kay Jabez, nakaisip ka na ba? Siguro sa akin. Kasi ginawa ko siyang para patagalin, makaisip ka. Siguro at the moment, ang pinaka naiisip ko ngayon, yung tipong gusto kong maalala sa paraang kahit yung pagsuko na lang ang pinakamadaling gawin, nagpatuloy pa rin ako. Ayun yun sa buhay, tungkol sa buhay. Tapos sa music ko naman, gusto ko kahit wala na ako, nabubuhay pa rin yung music ko sa puso at isip nila. At nakakapagbigay yun ng lakas ng loob para magpatuloy din sila. Yun. There we go. Like, there we go. Better, wala na. Yun like mic drop. Yun mic drop. Ihulog mo na yung mic. Ihulog mo na yung mic. So, bitawan mo na yung mic yan. Yun na yun. Like parang, damn, that's something na parang to live. Words to live by, basically, you know? Like, yeah. Okay, James, time na. Plug mo na yung gusto mo. Hindi, ibig sabihin, time na para i-plug mo yung mga gusto mong i-plug. So may darating ba tayong kanta? And pasalamatan mo na rin yung gusto mong pasalamatan. And shoutout pala sa family mo kasi makikain ako sa kanila. Ang sarap ng ulam nila. Ako din. Thank you. Thank you. Naligaw ako sa papunta sa bahay nyo. Pero ang layo ng pagkakaligaw mo, pre. From QC to Auntie. Yeah. Basta alam ni James yan. Hindi ko kabisado talaga. So parang talagang kung saan ako napunta. But thank you. Yung parents mo very supportive. And pero talagang yun. Like parang, just you know, cliche sabihin pero very inspiring ka, James. Salamat, you know, salamat. Can't wait na, just go on, man. Like, nandito lang kami. And speak of nandito lang kami, go ahead. So, kung anong gusto mong, So, pwede nyo nang mapakinggan yung mga kanta ko sa lahat ng digital platform, Spotify, Apple Music, iTunes, kahit saan. Search nyo lang Capital BJ. Mag-iisip pa ako na ibang pangalan, pero okay na siguro. Capital BJ, tapos AMES, B James. At sa YouTube, B James Official. Yan. Okay. Stream nyo lang yung mga kanta ko at mabuhay tayong lahat. Yan, yun lang. At saka marami pang parating. Wolf Bloods. Yung pinaka namin si Zion. Patan nyo lang din yung Shoutout kay Zion. Shoutout kay Zion. XYON TV. At malay nyo, ngayong taon din magkaroon siya ng Spotify. Tatrabahuin na namin yan. Kaya abang lang, support lang sa mga bago. Locals, Alright. And yung upcoming music video, upcoming or released na at this point. Hopefully, we'll see what happens. yung official music video ng aking swag. Abangan lang natin kung kailan matatapos ni Bunny yung editing. Pero shoutout mali mo pag-release na tong episode, you know, release na yung aking song, swag. So may link. Aking swag nasa Spotify lang yan. April. Mauna yan sa April. Alright. Yan, bahala na kung anong magiging takbo ng universe sa amin. Kung anong mauunang mailabas. Basta, isa lang yung sigurado, marami pang parating. Yeah. There we go. Same sa Midnight Crisis. I feel like yun. Marami pa, you know, cooking on the oven. Hey, let's go. Yeah, thank you so much, B. James. Salamat din, James. Thank you, B. James. And for being a part. Yeah. Thank you. Yep. Hindi lang ikaw yung first na like sa university namin, kundi ikaw din yung first naming guest. So like parang dalawa na. Salamat. Dalawa na yung history, first, di ba? And you're making history sa Midnight Crisis history. Ito ang iniisip ko, pre. Baka next time na i-invite natin si James, sabihin niya, I'm sorry.
you need to talk to my manager. Kasi may sobrang full booker ka na, skid may na ako. booking agent na. Yeah, sorry. Grabe. Baka naman, B. James, di ba? Baka pag nandun ka na, hanapan mo naman kami ng skid, di ba? Hindi naman. Basta magkatotoo lang yan, ako na bahala. Yeah. Ayun, no? Yan na. Okay. Sana, may clip na tayo, guys. May clip. Magkatotoo, magdilang Anghel Cabadges. Yes, sir. Hindi, I think may malayong mararating yun sa ayon. Kasi based sa ginagawa niyong kanta, like, apoyan nyo lang kung ano man yung ginagawa nyo. Pati ikaw, men, sama ka pa. Pag may pagkakataon. For sure. Yeah, nakapag-collab ka na, Jabez, kay Zion before and kay James. Hindi kasi gusto ko sumikat ako sa Viva Max. So, iba yung gusto kong tahakin. Okay, alright. Okay. Joke lang. Ibang klaseng collaboration gusto ni Jabez, mga kaibigan. Crisis na yun, sabog na tayo lahat. Isang crisis na yun. And with that, thank you so much, James, for being here. Thank you. Salamat sa inyo, man. Thank you so much. Just sa Midnight Crisis naman, plugging, like may Spotify kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Just follow us, kung nakikinig ka ngayon, Spotify, follow us. Spatan nyo na kami. Spatan nyo na. Sa YouTube, subscribe, subscribe sa YouTube, follow us sa, Facebook, Instagram, TikTok. And just, weekly uploads every Friday. See you next Friday, guys. Peace out. Thank you so much. Peace out. Bye. Break it down. Thank you kay Odalus for being the creator of the main theme of the podcast and also our audio master. As Gardose for the concept art and Joey Pakulan for the visual intro, every animation, everything na nakikita mo. Siya yun. Thanks. Nakakapagpagbag.